So yeah, the way we do it. Today's video ay sasagutin ko po ang ilang katanungan na na-receive namin nung nag-upload kami ng house tour. Papuno na ang community ay nagmamahal na ito. Yan, ako muna yung nauna. Come here! Welcome to our new house. Infinity out of infinity? How many likes did we get? Actually, marami na po yung nagtanong. Pero, ayan, ang isa sa mga nagtanong si Rich Jacob Canadian. Hello po, congrats sa inyo. Magkano po ang ganitong bahay? So, and another thing din na tinignan namin at naging factor sa amin, yung lot presentation. Pero guys, just to set your expectation, nung una namin pinuntahan ito, hindi namin siya feel kasi wala ka talagang makikita. Hi guys, for today's video ay sasagutin ko po ang ilang katanungan na na-receive namin nung nag-upload kami ng house tour. So kami po ay nasa Alberta, Canada. Pero bago po yan, ipapakita ko muna yung video ng aming house possession wherein ibinigay na sa amin ng builders ang susi ng bahay. And by the way guys, pinuntahan namin yung likod ng bahay dun sa window ng basement. Kasi na-mention ko nga sa aking reels na meron siyang crack dun sa pinaka-edge part. Pinakita ko dun kung paano inayos ng aming builders. Tsaka yung nakarang video ko rin na na-topic ko yung basag na salamin. So nung bumisita kami sa aming bahay sa araw ng possession day ay napalitan na, naayos na. So ang bilis lang pala nilang pinalitan and ayun, okay na siya. Nung nilipatan namin, nung house possession day namin, okay na. Like kita dito? Like ulit namin yung likod para pag nakipag-usap kami. So, na-reels ko nung nakaraan. Ito na siya ngayon. Merong basag. Ilagyan nila ng sealant. Pinalitan na nila? Ready na yung aming kakausapin sa builder. Nakabukas na mga ilaw. Parang okay na yung salamin. Bilis ah. Bilis na lang pinalitan. So, ayun, pasok na daw kami sa loob ng magkaalaman. So yeah, the way we do it. I'm not sure if there's a... Gusto ko din guys ipakilala sa inyo si Maui. Siya ang bantay ng office ni husband. So, ito siya. Kasalita rin siya. And I should know, because I'm Maui. Alam niyo ba guys, kung saan namin siya nakuha? Nakuha namin siya sa thrift store. So, nung nakita siya ni husband, oh, vintage to. Collectible. Nakuha namin siya sa murang halaga lang. So, yun. Meron talagang minsan na mga hidden gems sa thrift store. Gumagana siya, wala siyang sira, and vintage. Let me show you how it's really done. Wow! So yan, lagi itong pinipindot ni Jayden pagka bumibisita siya dito sa office. So yun, and also papakita ko rin guys, for the very first time nung dinala namin ng mga bata dito sa aming bagong bahay. Ayaw pa nila kasi talagang puntahan during the construction. Gusto daw nila, makikita nila pagka lumipat na kami. Pagka kompleto na lahat, ayos na lahat. Gusto nila maging surprise sa kanila. So, yun ang kanilang request. Especially yung eldest ko. So, ayun nga, dinala namin sila sa bahay for the very first time. And epic ang kanilang mga reaction.
So, ayun guys, nakapasok na tayo sa bahay. And, yan, ako muna yung nauna. Time check, it's 6:30. So, yan, binuksan natin mga ilaw. Come in! Come! Welcome to our new house. That one? Oh, fire! I knew it! What's the score? Infinity out of infinity? Whoa. How many likes did we get? It feels so nice na masaya yung mga bata sa aming new place. And alam nyo naman guys, na na-share namin sa aming channel ang aming journey mula nung nag-apartment kami sa Calgary. Napakita na rin namin yun. Meron kaming house tour doon. So kung gusto po ninyong malaman at makita ang aming apartment, and still now, I would suggest ang lugar na yon dahil sa napakalapit po talaga sa lahat. Walking distance lang ang C-Train and merong mga bus stop, dalawa. Hindi ko masyadong familiar pero may nakikita ko na isa sa harap tapos isa sa likod. Hindi kasi ako nag-bus sa Calgary, hindi ko siya na-experience. Pero yon around, since corner kasi yung community na yon, marami siyang bus stop, and ang best part din talaga, it's like 1 kilometer lang, nandyan lang yung Seafood City, kapitbahay mo lang. Kaya pagka wala kaming ulam noon, hindi na nakapagluto dahil sa maraming ginawa sa araw na yun, ayun, pupunta kami sa Seafood City para bumili ng ulam. Naging fulfilling din ang experience namin as parent na makita yung reaction ng mga bata na masaya sila na finally meron na kaming sariling bahay, ample space na para sa kanilang mga needs. So far po ay masaya naman ang mga kids namin ngayon. I think nasa ika-second week na kami dito sa aming bahay. And binisita din kami after 2 days ng house possession ng aming agent. So siya po yung nag-assist sa amin throughout the process. Nagpo-consult din kami sa kanya kung worth it ba na ilagay, idagdag ito, etc. So, naging valuable din ang kanyang mga advices sa amin. And nung bumisita nga sa amin sa pagkukwentuhan namin, ay na-mention din niya na dumating din siya as international student dito sa Canada. Naging maganda nga rin din yung journey niya and area manager siya. Anyway, na-share po niya yung kanyang expertise sa bahay and talagang nakatulong din sa amin. Kung interested po kayo na magpa-assist sa kanya sa pagkuha ng bahay. Pero sa Homes by Avi lang po siya. Ayun guys, ang aming builder ay Homes by Avi. Nagtingin din kami sa iba, pero
last minute, nakwento ko na to, na meron talaga kami i-deal na somewhere sa ibang quadrant, pero na-snatch pa niya kami. So, kasi meron siyang pinakita na lot presentation na naging interested po kami. Kaya, ayun, dito kami natuloy. May 3 questions po tayo na sasagutin from the viewers. Ang number 1, galing kay Miss Medallion Rose. Congratulations po. May I ask po, saang community kayo sa Edmonton? We are planning kasi to buy house then soon. God willing. Salamat po sa sagot. So guys, yung eksaktong community, hindi na po namin masasagot for privacy reason. So ayun, hindi na po namin talaga ma-share yun. Pero, marami po akong i-share na tips. Marami po akong gustong i-share sa journey namin para makatulong din po sa inyo. So, yun naman po yung laging aim ng aming channel, na maging helpful sa mga bagay-bagay and ma-share yung aming experience, yung mga na-discover namin na pwedeng makatulong po sa mga kababayan natin dito sa Canada. And may nagtanong din po, hello po, kayo po dahilan, ay hindi pala to. And may nagtanong din, just asking lang po kung saang page or apps po kayo nakakuha ng bahay or share your ideas kung saan po magandang page maghanap ng bahay. Looking forward for your response po. Thank you po. This question ay galing po kay Diana Paredes. So, sorry po ma'am kasi late ko na na-upload na isama tong question nyo. Po ay masasagot na po natin. So, sa amin po, wala kaming apps na ginamit sa paghahanap ng bahay namin. Ang naging target kasi po namin ay new community. So, mamaya sasabihin ko bakit new community yung target namin. And wala po kaming ginamit na app. Ang talagang naging gabay namin ay Google. Yun, nag-Google po kami, nag-check kami ng mga new communities sa internet. Pero, meron na kasi kaming target area or quadrant. So, sinimulan namin sa Southwest and Northwest. Itong dalawang quadrant na to. Pwede nyo muna pong i-target yung quadrant na prefer ninyo and doon po kayo maghanap. So, kami po, yun, nag-target kami Southwest, Northwest, and then bumisita kami talaga ng mga show homes. And then sa show homes, tinatanong namin kung meron ba silang ginagawang bagong community, as in bago. So, from there, marami na po silang nasasuggest sa amin at pupuntahan namin. And guys, this is important, yung pagbisita sa community, sa lugar, kasi it will give you the vibes, it will give you the feel. So, marami kaming napuntahan, sabi ko nga sa inyo, na hinalaghog namin ang Edmonton sa paghahanap ng location. Kasi sa amin, very important ang community. At talagang nakatulong po sa aming decision yung pagpunta namin sa mga iba't ibang community. Kasi hindi lang mismo din yung community, yung nilimitahan namin na tingnan, kundi yung talagang buong area niya, ano yung mga malalapit na school, malalapit na mga grocery store, kumbaga kung livable ba para sa amin or okay sa amin yung magiging routine din pagka doon nga kami tumira. And another thing din na tiningnan namin at naging factor sa amin yung lot presentation. So medyo naging mapili kami sa part na to. Gusto namin yung makukuha naming lot ay magiging okay talaga sa amin. So, bawat community guys, hindi sila pare-parehas. Iba't iba ang presentation talaga. And kaya nga, still, bottom line pa rin, ay kailangan bumisita po kayo sa mga community na yon. Tingnan nyo yung presentation. So guys, nandito na tayo sa last question. Yung ultimate question ng iba sa aming bahay ay magkano ba ang aming bahay? So, guys, sorry, hindi na namin ma-eksakto kung magkano. Pero, bibigyan ko po kayo ng idea. Wala na po siya sa 500,000. So, lagpas na po siya doon. And, nung na-deal namin siya, July 2023, that was last year. So, sa mga bagong viewers po, ay to build po ang aming bahay. So, naghintay kami ng 9 to 10 months sa construction. And, luckily, nung time ng aming pag-deal ay bumaba po yung lupa. Since kasi noon, naging matumal yung real estate. So, konti bumibili, konti yung nagtatransact dahil sa mataas yung
housing interest. So, ang ginawa ng builder para may sales sila siguro, ayun, binabaan nila yung lupa. So, na-discover namin yan dahil nga, nung January pa lang, after naming ma-PR, ay nagsimula na talaga kami magtingin-tingin. Every Saturday, Sunday, ay pumupunta po kami sa iba't ibang mga location, iba't ibang mga show homes, para magtanong talaga. So, na-share ko na rin to, na-mention ko na dati. Pagpasok namin ng show homes, ang una naming tatanungin, what is the base price? And what is the square feet ng bahay? So, itong dalawang factor na to talaga yung madalas na question namin bago namin pasukin yung show homes nila. So, nakatulong sa amin yun kasi nga, pag nalaman mo na yung square feet ng bahay, it gives you the idea kung okay pa sa inyo yung space. Kasi katulad po namin na hindi naman kami 10 years na sa Canada. First time namin na kumuha ng bahay dito. So, yung 1,600 square feet, 2,000 square feet, hindi namin alam kung sufficient sa amin yun. So, nagkakaroon kami ng idea pagka nalaman na namin yun, tapos iniikot na namin yung show home. Kaya nakatulong talaga sa decision namin kung ano yung square feet na maging target namin. Since family of 6 po kami and then work from home si husband. Kaya importante din sa amin yung maging sufficient yung space sa amin. Pero guys, gusto ko pa rin na maging helpful ang aming journey sa pagkuha ng bahay. Kaya mag-share po ako ng ibang mga important things to know sa pagkuha ng bahay, and kung price ang habol din natin, gusto natin na makita na or mag-gauge na yung price sa bahay. Meron po akong i-share na mga factors na i-consider po ninyo kung conscious tayo sa budget. So, number 1, given na po yung lot size. So, syempre, timbawa, 1,600 square feet sa 2,000, mas mahal talaga yung nasa 2,000. It also adds sa factor ng price yung design ng bahay. Naalala ko nga rin nung nasa design center kami, pagka ito yung design ng bahay, yung exterior look niya, mas mahal yon. Merong mas mura, merong din mas mahal. So, pwede nyo rin pong itanong din yung part na yon pagka nandun na kayo sa proseso ng pagde-design ng bahay. Makakatipid pa rin kayo kung may mga certain kayo na i-consider na design. So, another factor din na nagko-contribute sa price ng bahay ay kung anong lot siya. So, kami rin, first time namin na malaman nung nag-house hunting nga kami na meron palang regular lot and zero lot na tinatawag dito. So, ang regular lot po, kumbaga passable, ito yung bahay, both sides ay naiikutan. So, pwedeng lakaran ng tao. And yung zero lot naman, medyo mas masikip na yung spaces niya in between. Pero may iba na kino-consider yon sa fire. Lalo na sa kami din po, parang nasa outside ng fire, ano nga ba yun? Nasa labas ng fire zone, something. Meron ding nire-require ang government na yung materials ng bahay ay dapat hindi siya madaling masunog. It delays the time para makarating mo na yung mga firefighters in case sa mga sunog. And also, nagde-determine din sa price ng bahay kung ito ay backing the trail, backing the pond, or backing the trees. So, yun nga, binabayaran kasi yung view. So, medyo nagdadagdag din yun sa price, and napansin ko rin, malalaki din yung mga lot din doon. And also, kami rin, kaya kami nag-target ng new community. So, yun talaga yung tinarget namin, na makakuha kami sa new community, at ito ay dapat mag phase 1, phase 2 kami. Kasi, mas mura po. So, ang phase 1, phase 2, mura siya, pero habang papuno na ang community, ay nagmamahal na ito. Halimbawa, phase 3 na, phase 4, phase 6, mas mahal na yung price ng bahay doon. Kaya kami, na-observe ko nga din yung pagtaas ng presyo simula nung kumuha kami last year, at ngayon nag-o-open na sila ng panibagong mga phase, mas mahal na po. So, yun din talaga yung hinabol namin na kumuha kami sa new community, and phase 1, phase 2 yung makuha namin para mas maging cheaper yung price. So, ayun guys, habang napupuno kasi ang isang community, na bagong community,
mas nagmamahal na siya. So, again, depende pa rin din ito guys sa location. Kasi nga, na-discover ko rin na, limbawa, south side, mas mahal din talaga yung price niya compare sa mga nasa ibang quadrant. So, yun, pwede nyo pong i-compare yun. Kung ano talaga din yung mas prefer ninyo na environment, mas okay ang routine ninyo, mas malapit sa trabaho, those things na i-consider. Tulad po sa aming line na ito, yung hilera namin, regular lot po kami, and then malapit din kami sa amenities. Malaking bagay din na nakatipid kami sa price dahil sa, ayun, phase 1 po kami nakakuha. Pero guys, just to set your expectation, nung una namin pinuntahan ito, hindi namin siya feel kasi wala ka talagang makikita. And then, lumipas ang ilang buwan kasi nagbaybay na kami, nagtingin-tingin na kami sa iba't ibang mga quadrants. And nalayo na kami dito sa area na to, hindi na namin siya binalikan. Pero yun nga, nung pa-deal na kami, itong aming naging agent dito sa Homes by Abby, gusto lang niya na mapakita sa amin yung sinasuggest niya na lot. So, sige, sabi ni husband, tingnan natin. Tingnan lang naman natin, wala namang mawawala. Kasi pa-sign na rin kami, magsa-sign na kami ng contract dapat sa ibang builders. And then, nung nakita ni husband yung lot na to, kukunin namin, sabi niya, kukunin namin. So, yung napili po namin, backing the trail. Good timing din para sa amin kasi nga po, bumaba yung lot. Nagsibabaan yung lot. Nagkaroon lang ng short time na nagbaba sila ng lupa, pero after nun, tumaas ulit. So, good timing din sa amin. And then, nakakuha rin kami ng iba pang mga discounts. Na-mention ko na nga rin po sa isang video ko kung paano tayo ma-approve sa ating housing loan. Meron kaming na-share na mga tips doon. I would encourage na simulan na po ninyong ihanda yung profile natin and makakuha ng bahay kasi it's a good investment din po. Dahil din po ang pagre-renta ngayon, parang sometimes hindi na siya reasonable. Tumataas. Mas maganda na rin talaga na kung magbabayad po tayo monthly, yung para sa bahay na natin. So, marami naman ding options kung budget talaga is concerned. Pwede po mag-start muna ng townhouse just to settle lang na meron na po kayong sariling lugar and sariling place, hindi na magpapalipat-lipat, and at the same time, pwede yung maging magandang investment sa atin. I hope nakatulong po ang ating video for today. Maraming salamat po sa mga nag-congratulate sa amin. And guys, alam nyo kung paano kami nagsimula dito sa Canada. Marami na kaming nakwento sa buhay namin dito. So, maraming salamat po sa patuloy pa rin na nagsusubaybay sa amin, sa aming journey dito sa Canada, sa mga naka-appreciate po ng aming journey. Maraming salamat po. And given na rin talaga na may mga challenges, pero I hope na maging matatag po tayo and matupad yung mga pangarap natin dito sa Canada. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa amin, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR, immigration topics, and life here in Canada. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Goodbye for now. I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They telling me to head your way, down your road and past your